Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maisuri ata sa atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse diuturnum, quae non subsist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Huwag pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan ni pasukan. Sa Salmo 119, versikulo 160, ang Diyos mingon, pinagi si Espiritu Santo na mulong. Ang pulong sa Diyos na tingban sa kamatuuran o mulungtad sa walay katapusan. Salmo 107, versikulo 20, ningon ng Diyos, akong ipadala ang akong pulong alang sa inyong kaluwasan o pag-ayo sa inyong mga sakit. O sa mga igsoon, iata sa atong tulumanon, ang katinawan sa pagtuong Katoliko din sa Cebu Catholic Television Network. Atong mga pasalamat sa labing makagagahom nga Diyos sa mga panalangin, panalipod nga gihatag kanato o labos tanan ang iyang mga lamdag, mga giya kanato sa itong unahuna, pulong ug buhat nga makaalagad ta sa Diyos o mahimot ang instrumento siya mga pulong alang sa kaluwasan. Atong pasalamat sa atong magagahom nga Diyos nga atong Santo Papa, Pope Francis, nihalina o siya gisapwang sa daghang mga pagdaig, siyang kamapopsanon, iyang paghigugma sa mga kabus, o kinabuhi niyang kabus, o doon na sa mga milagrong nahitabo, siyang kinabuhi. O sa nang hinaota nga siya makanonize, mahimong ibutiyag sa simbahan ng usa ka balaan. O niya, magampo sa ta kay hapit na, nga makapili ang conclave, mga pundok sa mga kardinal nga naasod sa lawak, nagampo, nagpuasa, o nagbutyag sa ilang life history, life services, nga basahon sa tanang mga kardinal. Every cardinal is a candidate for papacy. O na nga, gampo ta, basin nga madali na pagpili, o gusa ka gipili nga gitimplahan sa Espiritu Santo. Salamat sa atong Arsobispo, iyang Ekselensya Jose Serapia Palma, nga daghang mga proyekto nga iyang ipasyugda sa atong lalawigan kung atong sugbo nga gipatagan yun sa atong Arsobispo kahigayunan nga ang iyang mga proyekto mulampos o sa iyang tinguha sa mga nayabag sa kinabuhing drugas nga maka-appeal sa Surrender to God Seminar, Life in the Spirit Seminar, nga daghang kayong nangabag-o gikan sa ilang paggagapo sa gidiling drugas. Ato pasalamatan ang mga obispo nga bulig niya, mga pari nga misyonero, mga pari sa atong mga parokya, nga tagan sila glamdag, nga mahimo silang modilol kay sila sa atong simbahan ay lingua ecclesia alang sa mga pari nganlan og Alter Christos. Nga mga pari di ay Alter Christos sa ato pa pinyalan, simbolo og sulundon sama sa pagsunod nato kang Kristo. Muna yampo nang nato mga pari
nga bation sila og kadasig sa ilang tawag, di lang pagkapare, kundi aron sad sila maluwas. Di man kay ingon pare ka maluwas ka. Madako no na imong atubangon nga responsibilidad tungod kay nakadawat kag kasa anointing of the Holy Spirit, being a priest of God. Pasato sa iyang po nga mga pare. Nga dili kayo magpuyo sa kalibutanon nga kinabuhi, tutukan sa nilang ilang katapusan o ilang hugton ang ilang commitment as alter Christus, another Christ in the world, in semblance of the life of Christ. Mga igsoon, niyata sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko, niya dita maglagan, niya sa akong tupad, niya si Brad John Porcao sa mga sharer sa Catholic Faith, niya sa si Brad Rudy Recasa, ang Master of Contradictions of the Bible, atong matagad, atong mahatagan sa mga po nga gikan jud sa otoridad sa pulong sa Dios. Unahon na to si John Porca. Brad John Porca. Daghang salamat Brad Chok, mayong hapon sa tanan o nagsunod ni ini. Labi na sa Diocese of Masin sa atong obispo diya, si Bishop Pisuso Catillas o si Attorney Judge Julius Obos, mayong hapon sa inyong pagsunod ni ining orasa. Live. Ang pangutan na Brad Chok, dinin magsugad si Pope Delicious nga nagkupot og duha ka gahom. Unsa man dayong gahoma, gihuptan aning obispo papaha Brad Chok nga nagkupot magduha ka gahom. Unsa man gahoma ang gihuptan sa papa nga duha. Palihog kuno patinaw niining nangutana nga unsang gahoma ang gihuptan sa papa. Kisa may nagsulti nga dunay Papa Pope Genesius nga dunay duha ka posisyon. Who did say that? Kisa may nagsulti niya na. Usa sa mga Facebook live ilang gi-comment ni ang inyong papa di na angay magbaton mog papa ron kay si Delicious nagkupot og duha ka gahom sa iyang pagapapa. So putan na to unsa mang mga gahuma. Unsa man gahuma? Unsa mang gahuma gayuptan sa papang duha ka buok. Nga hitugan nila kung sa nagahuma. Gahom paglupad kay doon na siya pakok di makita o gahom sa katuig di mo kaon. Buhi lang yapon. Kinahanglan itugan nila unsa na duha ka gahom gingon nila nga duha ka gahom sa Santo Papa. In what particular power, the two powers that they are really relating regarding the Pope, we are obliged to ask them unsa man nagahuma kay may bawas ta. Kay kung mangutan lag unsay gahom nga naa sa Santo Papa, naa sa pare, naa sa obispo, namatay mabasa sa Biblia na. 1 Corinto 4:20 ningon San Pablo, ang simbahan dili lang simbahan sa pakigpulong, kundi simbahan sa gahom. Unya unsa na gahom ang gihatag sa atong Ginoo diya sa pagkapare, diya sa obispo, diya sa Santo Papa, nasuot as balang kasulatan. Nga atong mabasa sa San Juan 20, versikulo 22-23. Gitigom ni Jesus ang mga apostoles nga sa libro o suat San Pedro 2:5 ang mga apostoles mga pare san. Nasa 1 Pedro 15, Roma 15:16 ningon si San Pablo nga rather sa suat sa Roma 15:16 nga ang kinabuhi ni San Pablo naglungtad usab sa pagkatinud-an ni Jesus o siya naghimo sa buluhaton sa pagkapare. Sa ito pare sa si San Pablo. So sa Juan 20:22-23 mihuyop si Jesus kanila nga mga apostoles kinsa pare. Ug dawata ang gahom. Ang gahom ni ngonde si Kristo nga bisag kinsa nga tao nga inyong gipasaylo na pasaylo na. Ug wa ninyo pasaylua, wala sa pasaylo. So that is the power. Nga bisag kinsang tao. Kaya mingon ta, pasaylo ang imong kaaway, meaning particularly stated your enemy. Pero dili man enemy gisgutan, bisag kinsang tao nga inyong gipasaylo na. Ang wa nyo pasaylo, wala pasaylo. Mo naggahom sa ingan lang nato reconciliation. 2 Pedro 5:20, we are ambassadors of Christ and we have the power
for reconciliation of man to Christ and to Christ to the Father. So doon ay gahom nga pagpasiguli, pinagi sa mahinulsulon nga pagbati iso sa katao, magkumpisal sa pare, ang ipasaylo sa pare, napasaylo sa Diyos. Niya laing gahom o gihatag ni Kristo sa katapusang panihapon. Samtang nga siya gusto mo bilin sa ka panalangin o gahom nga ang iyang simbahan mangako ni ana o iyang gitigom ang 12 ka mga apostoles way labot si Judas kay nagbudhi man unya dayon ang mga tinunan o kadto mo ang katapusang panihapon nga may kuha si Jesus upan o nihimo siya panalangin mga pung nga gilitok niya gikan siya ngapel gikan sa Espiritu Santo hoc est in him corpus meo nga ang pan iyang gikonsagrahan kini mo kong lawas kuha og kaon kamo nini unya sa samang paagi mi kuha sa bino sud sa kalis kini mong kalis sa bag-ong testamento sa kong dugo nga giula aron pagpasaylo sa kadaghanan og dayon militok siya do this in memory of me muhatan ninyo kinis paghandom kanako sa ato pagkatong mga apostoles siya tagagahom pagkonsagrar sa panog bino nga mahimong lawas ug dugo ni Kristo nga matod pa ni San Juan 6:54 ang mikaon sa lawas sa unod ni Kristo ug minom siyang dugo si Kristo mopuyo kaniya ug ang Ginoo sad mopuyo kaniya ug ang maong tao mipuyo sa diha ni Kristo ug doon na siya kinabuhing walay katapusan nana San Juan ito mabasa og sa San Lucas 22 so di modo mao na mga gahom nga gihatas Ginoo para sa kalagnong kaluwasan pero mingon sa dunay gahom nga duha ka gahom ngano di sila mutug ano sa nagahuma nya ikaw John kay nagduki-duki magana sa mga gahom magisulti nila Usa na bradso kanang sa gobyernong gahuma gihuptan sa papa. kana Gobyerno gyapon. ang imo ding kana na imo ika very definitely stated mo na itong animo nga may gahom siya spiritual o may gahom siya sa gobyerno. Ang tubag wa sa gobyerno. Kaya nasa sa balaang kasulatan. Nasa mabasa 1 Pedro 2, 22 ngantos 23. Nganingon ang atong Ginoong Kristo pinagi ni San Pedro nga adunay kagahuman sa kalibutan nga ihatag sa Ginoo kanila nga iyang gipilisan o kung kana mao ang pangulo o hari tumana o sugta pagtahod o usaba siya ka kining gobernador tahura. So, mao ni yung manginganlan nato gahom or authority of the civil government niya sa Roma 13:1 walay kagahuman nga mitungha ning kalibutana nga dili pagbulutan sa Dios tahura ang namunuan sa kagamhanan kaysa yung pagtahod nagtahod mo sa Dios ug inyo nang supakon gisupak ng Dios wa may base wa may mabasa niya dogmatically nga ang pare gawas sa bubiya sa pagkapare nga ang pare gobernador sad nga ang pare sakop sa Kongreso o Senado o ang pare mahimong presidente sa nasod. It did not happen. Muna dili sila magdamgo sa mga pulong nga dili tinuod. Kaya mamatay mabasa what particular book of dogma nga ang pare sasama higayon pare niya siya usa ka gobernador usa ka presidente. So tumutumo na John mo na nga may nang imong gitukan kay ni bawom ka unsa nang gahom di ay sa ginganlan natog civil government. Yata nasa Mateo 26:22 sipong ni Jesus, render to Caesar what is Caesar's and render to God what is God's. Sa may kulugan niya na ihatag sa gobyerno ang iya sa gobyerno. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Unsa nang iya sa Dios ang ecclesiastical community, mao simbahan. Nya kanang kagamahan sa sibil mo na sa gobyerno. Dili kay usahon na sa kapare o matud pa sa ka Santo Papa. Ila sang idiga ang kamaturan una sila musulti niya. Ato mo binawon si Brother de Casa.
Salamat Badsok o maayong hapon sa tanan yun natong televiewers. Kutob sa maabot ni Namang Sibya, labi na gyud diya sa Carbon Market, Barangay Ermita, Cebu City. Nila ni Erwin Gukong, Winnie Miro, o ni Genesis, Veronica, and Miri Rakasa. Maayong paglantaw ka na itong tanan. Aritas kasulatan Badsok sa Jeremias 8:14. God condemned us to die. He has given us poison to drink because we sinned against Him. Ang Ginoong atong Diyos nagsilot kanato, pinaagi sa kamatuoran. Gihatagan ta sa Ginoo og tubig nga makahilo tungod sa atong pagpakasala bato kaniya. Jeremias 8:14. Sa 1 Juan 4:9, God showed His love for us by sending His only Son into the world so that we might have life through Him. Gipadayag sa Dios ang iyang gugma kanato, pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak nga sa kalibutan, aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi kaniya. 1 Juan 4:19. Klaro kayo, nagpadala ang Dios sa iyang bugtong anak. Sa Juan 2:12, human niini si Jesus, ang iyang inahan o ang iyang maigsoong lalaki, ingon man ang iyang matinun-an, nangadto sa Kapernaum, o nagpabilin sila dito pipila ka adlaw. Si Jesus aduna day mga igsuon. Akong pangutana ani Blasok, wa ka ni magasumpaki Blasok nga bugtong anak man kani siya. Nya naa may mga igsuon sa Juan 2:12. Paliw ko nung patinaw ani Blasok. Salamat kayo, Brad Rudy. Sakto na yung mag-isulti nga. Wa ba ni magkasumpaki o nakasumpaki ni? Salantaw na to niya kasumpaki. Yun kay. Si Jesus giingon nga, bugtong anak. Niya karon kay doon naman na yung mga igsuon. Gisigutan mo. Mga igsuon nga bugtong mo ka na. Dahil bugtong ka daghang anak. Now, kung nato basahon ang Ezekiel 11:15, doon na itamdanan ang mga Hudiyo ilang kultura, ni ba? Nga nag-ingon nga, kung ikaw mo adto ka sa laing nasod, pero dito sa laing nasod, doon na sa kay katagilungsod, sasama ni mo gigiganan, Pilipinas ba, sa baka lalawigan, ang inyong itawag usag-usa aya, masarang aya, meaning brother, o sa babae, sister. Mo na ito lumanon. O kung palitan ang inyong karaan nga mga patriarka, inyong mga katigulangan, mga parinti, kamusad nga mga sakop ubos nilang mga katigulangan, ang inyong sang tawagan na yana, bisag lagyo na kayo, mao gyapon aya, igsuon. O kung doon na mo'y kadugo nga pareha mo og mga nagsuon ang inyong amahan ug sa pikas po ang amahan inyo usara kana mo na nga lag pamilya gyud kay kining duha ka tawo usara may amahan, kining duha ka tawo usara may na, di kan call also brother and sister. Pero nga itong isigutan katong nahiuna nga dito dahil sa mga Hudiyo kung lagyo nagkinta relasyon sa mga karaan nga patriarka, ang ilang itawag ana igsuon gyapon og tuwa kas gawas do na ditoy taga Pilipinas sad ingnon ta lang o sa Hudiya ba yaman ni sa Amerika, so ang ilang tawag ana aya gyapon. So mo na i-distinguish na to kay sakto man nagi-sulti ni mo Brad Rudy kung basahon nato ang Zacarias 12:10 nga ang katawhan nagbangutan, ang mga katawhan na subo pagsudong kaniya nga gibitay sa kahoy nga usak anak nga bugtong. So kanang gisgutan nga gibitay gilansag sa kahoy mao man si Kristo. Pero ang pagtamod sa mga tao siya anak nga bugtong. So kay anak nga bugtong wa siya igsuon nga maingon nato anak ni Maria ug ni San Jose. Kay doon na may tagna sa Zacarias Isaiah 7:14. Alang kanato ang kagahuman kung milagros Ginoo ipadayag nga ang birhen manamkon. Ang birhen manganak ug manganak og usa ka lalaki nga nganlan og Emmanuel. Sa to pa kining babayhana katingad-an jud kay birhen gitawag siya og birhen bisan siya nanamkon. Gitawag po sa birhen
bisan siya human ang mga anak. So, words have meaning. Ang mga pulong doon ay kahulugan. How could it be nga ang birhen, ang usa ka babae nga nanganak, tawgon niya pong birhen. So, dili na may tabo sa atong tawanong panumduman o sa hitabo sa kalibutan. That was a miracle. And that was a prophecy nga usa ra anak sa maong inahan. Nya sa Ezekiel 44:2, doon na sa kapultahan. Nga Ginoo muagis pultahan, sirhana, wala ilang muagi niya na. Si San Jeronimo mingon nga kanang pultahan kisgutan, dili na pultahan sa ordinaryo nga building, edipisyo, kundi dili taguangkan ni Maria. Nga human matao si Jesus gikan sa taguangkan sa Malgabirin, sirhana, wala ilain. Mga brother, di ka nag-ingon nga mga igsuon ni Jesus, dili na igsuon nga anak ni Maria o ni San Jose, kundi dili mga parente o parihag katigulangan. Kultura na sa mga diyo. Muna atong tubag sa pangutanan ni Brad Ron de la Casa, atong tagdon si Brad George Storyfield. Salamat Bishop, may hapon kanimo nya, may hapon kanatong tanan, ilabi na sa to mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya itong programa ug sa mga online viewers sa FB mayong paglantaw kanatong tanan. Akong ratings diha sa Mualbual, Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torrefil nga naglantaw karon diha sa poblasyon ni Itapi Bohol sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siya kapikas nga si Kuya Badoy nga nagtanaw po nga dito sa Katarman Diluan, Cebu, si Brad Romil Sotirol mayong paglantaw ni mo diha Brad labi na des kalituban talibon Bohol ang atong mga igsoon nga mga minister ug sa atong mga batan-on nga nagsunod kanunay ni atong programa mayong paglantaw kanatong tanan. Basok diha sa Exodo 3:14 basok si Moises nangutan na siya ito sa Ginoo ba nga kay kung unsay pangalan niya kay nangutan naman nga Ginoo unsa may akong itubag kung nangutan na sila kung say pangalan nimo mo to ni tubag atong Ginoo mingon siya ingna sila nga akong pangalan ako mao ako mao ni akong pangalan, this name shall invoke to all generation mo to yang pangalan nga gikuan pasok ako mao ako. Kung arita sa Noah 17:11 pasok si Kristo niingon siya ngadto siya nga man nga amahan balaan na ako aw balaan na sila niya nang imong ngalan ng kahum sa imong ngalan nga imong gihatag kanako. So doon na siya pangalan pasok nga ngalan sa man nga gihatag adto ni Kristo. So akong pangutan na basok unsa man ning ngalan na basok mao ba ning ngalan na nga gisgutan dito sa kay ngan man samahan mao ba ning gisgutan dito sa Exodo 3:14 ganing ngalan na nga gihatag or ngalan ba ni basok nga nagkahulugan og otoridad kay dagan mo kun siya ngalan sa Hesus ngalan sa Kristo ngalan po sa Emmanuel. So unsa mo gining ngalan na basok kining gipasabot aning sa 17:11 basok ngalan ba ni nga proper name or ngalan ni nga nagkahulugan og kagahom or otoridad pasok. Maliw ko pagpatinaw pasok na salamat. May nang pagkutanan ni mo George Storyfield sa atong katawhan makadungog niya na kay importante kay makalilibog sana no kay sa Exodus 3:14-15 katong pagtungas ni Moises sa bukid kay makikita makigsulti siya sa Ginoo niabot siya sa kadapit nga ako sa ka boss sa katanom nga mubo ra dagagdahon naputos sa kayo, nindot kayong nakita niya. Niya, ningon ng Diyos, Moises, hubo ang imong sinilas. Kay kanang yuta ng imong gitumban, balaan. Muna niya pa si Moises. Og na mo, kung nautana na si Moises nga, kinsa man ka, unsa may mong ngan Ginoo. Niya, mitubag Ginoo sa pinulungang Hebreo, Eye aske eye. Eye ese aske eye. I am who am. Ako ang mao ako sa Binisaya. I am who am. Ako mao ako. Di manangan, di ba? Eye aske eye. I am who am. Dili manangan. So nagtugan ng Ginoo nga siya sa kanunay way sinugdan ug way katapusan. Kay the verb, copulative verb am, present man ang kanunay. Sa Diyos, sa ito pa, He is always is. Ug mingon siya, I am always am. Sa ito, huwag yun siya sinugdanan ng katapusan. Pero sa mga Hudiyo, kanang iye aske iye, kung sila mulitok kung musulti na sa mga tao,
upat na ka litra. Yod, He, Waw, He. Yod, He, Waw, He. Yan makabasa mga Hudiyo na, ngayon basa na, Yahweh. Ang Yahweh gikan sa Eye as kay Iye. I am Huam. Yan ang mga, si Moses nga nakadawat sa ngalan, dili, manabi na siya, mingon siya, ang iyang ngalan, siyam o siya. Kay second person, o third person naman ang pagtudlo ni Moses sa Diyos. Pero ang Diyos nga nisulti, first person na, Eye as kay Eye. I am Huam. Si Moses nga manabi, siya nga mo siya. Sa mga Hudiyo, upat na nakalitra. Yod, He, Waw, He. Ang ilang lito ka na, Yahweh. Siya nga way sinugdan, way katapusan. Karon nga tuta sa pangutana, may tungod sa San Juan 17:11 nga abahan ko, himayaa sila. Og sa ngalan nga imong gihatag kanako, nga kung itugyan usab kanila. Ngalan nga gitugya samahan, ngadto kang Kristo. Muna ko sa manangalana. Ngalan na amahan niya, itugyan nga to ni Kristo. Kaya sa Hebreo, kanang Jesus, gikan na sa Yahshua. Yahshua meaning Yahshua. Ang Yahweh. Ang Shua is salvation. Meaning Yahweh is salvation. Kanang Yahweh is salvation sa Hudiyo, Hebreo, Yahshua na. Muna gihatag sa nga samahan, sangan o ngalan nga gamito ni Kristo. Yahshua. Sa ito pa, Jesus o Yahweh is Savior. Yahweh saves. Muna nga ni Kristo, Yahweh is salvation. Yahweh is the Savior. Muna siya nga niya. Muna nga, naagya po nga hansuman kay Yaman, Yahshua. Ang Ya, referring to Yahweh the Father. Shua, referring to the nature of the very Father. And that is God. Yahweh is salvation. So, nga ni Jesus, Yahshua, si Yahweh mangluluwas. Muna si Kristo, mangluluwas. Yan ang nga sa mahanaan na yan. Niya ka nang ihatag niya nga sa katawhan ng mga ngalan, nga mauna na ang gahom sa ngalan. Nga matod pa sa San Juan 16:13, kung magayo kamo sa akong amahan, gamitan niyo akong ngalan. Akong ngalan mo, Jesus. Gamitan ninyo kung magayo kamo sa akong amahan. Kay dili mo niya balibaran. Provided sad, nga nagampo, buutan, mayo, o gangya siyang ipangayo, mayo. Dili siya balibaran sa Ginoo. So, duha ka dagway sa ngalan, kanang Yahshua, gikan na sa Yahweh Shua, niya ang pagkatag ni Jesus sa mahanugan, nga Eye, aske Eye, ako, mao ako, nga sa mga Hudiyo day, siya mo siya, nga mo nang Yahshua, giyatang niya nga to ni Jesus. Yahshua, Yahweh saves. Mo na ang husay sa atong pagpangutan na may tungkol sa ngan sa Diyos. Balik tayo, Brother Rodney Recasa. Salamat pag-usab na sok. Ug mayang hapon sa tanan yun natong televiewers na binagyod sa Bamboo Village, Busak Pardo, Cebu City. Nila ni Evelyn Racasa, ni P. Villamor, o ni Jocelyn Cañete. Maayong paglantaw ka natong tanan. Karon na sok, aritas kasulatan sa Juan 12:47. God said, "If my people hear my message and do not obey it, I will not judge them, because I came not to judge the world, but to save it." Miingon ang Ginoo, ang mamati sa akong mensahe, og dili magtuman niini, dili ko hukman. Tungod kay mianhi ako, dili aron pagsilot sa kalibutan, kung dili aron pagluwas niini. Juan 12:47. Sa Isaiah 8:4, sa maing balita, Biblia na kanayon, "Before the boy is old enough to say, Mama and Daddy, all the wealth of Damascus will be carried off by the king of Assyria." Kaysa dili pa ang bata makalitok og papa o mama, sakmiton sa hari sa Assyria ang bahandi sa Damasco. Sa Juan 2:3 o 4, sa nahutdan na silang bino, ang ina ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, "Babae, unsa may labor nato ni ana? Wala pa moabot ang akong panahon." Kung pangutana ni Brad Sok, sa Isaiah 8:4, doon na may mutahod og mama og daddy, mama og papa.
Si Kristo niingon man babae unsa may labot nato niya na. Unsa may pasabot ani Bradsop? Kristo wa ni tahol Bradsop sa ginikanan. Paliw ko nagpatin-aw Bradsop. Salamat kay Brother Rudy. Kana pagtawag ni Jesus sa iyang inahan o babae, magsugod ta sa kay tabo nga ang dako kayong kumbira sa kasal nautdan og bino. Ya sa mga Jewish culture kanang bino may nugdanon kay na nila kay karne magyud ang ilang pagkaon, karne sa baka, kanding, karnero. So bustik ang ilang lawas, ilang tiyan, kinahanglan bino. Mo nang importante kayo, mo na nga nihungong tong usa ka babae tingali parente to sa gikasal ngadto ni Santa Maria. Anak wa na sila bino. So ang mahal nga inahan nagpasabot nga do a miracle. Pero sa may puong ni Jesus, unsa may labot nato nini babae. Babae unsa may labot nato nini bisita lang ta. Busa buot pasabot ni Jesus sila mo asikaso silang problema. Gawas pa, wa pa maabot akong panahon. Muna nganlan niya babae, niya nganlan pa ni misulti pa siya, wa maabot iyang panahon. Muna nga, ang mga tao na minaw, di, wa gi milagro may tabo. Pero si Santa Maria, lain man ang iyang una-una, o ang iyang nabawaan. Ningo mo siya, dong, kamo mga alaga diri, unsa gani isugo sa kong anak, buhata. Sugo man ni Jesus, kanang unong katadyaw, sudlig tubig, o gihimo ni Jesus nga bino. So ngadto ta nga sa pulong babae. Kanang pulong nga babae dili na usa ka disrespect for her, for Mary. Dili na kay ang iyang anak si Jesus wa mo tamud nga siya inahan. Pero labaw niya na pagtawag ni Jesus og babae, labaw pa si inahan. Kay sa Genesis 3:15 atong mabasa, human basa kasa una natong ginikanan sa danog siba. Ningon madayon ang Dios ngadto sa Yawa. Sa talas, ibutang ko ang away taliwala kanimo sa babae. Sa imong kaliwat o kaliwat sa babae. So gipaybawas Ginoo mapildi si Satanas. O ikaw paak siyang kiting ug siya ang babae mudugmog sa imong ulo. Kay binhi ni Kristo ang binhi sa Ginoo naa kaniya. Ambot sabot ang gahom sa Ginoo naa ni Maria. Ya sa Lucas 1:28, Lucas 1:28, si Yahweh ang Diyos samahan maingon ni San Gabriel, manulunda na ako'y mga pulong, lito ka ni nganto ni Maria. Dili nimo ako ng pulong. Busan ingon ang anghel ngadto ni Santa Maria, Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu eres in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesu Christi. So, na ibuong ang mga tao kay ang mahal nga birhen purong-purungan samahan sa mga pulong nga balaanon kayo. Nga ang kahulugan maghimaya ka Maria. Kay puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan. Ngano na makabuntog si Maria si Yawa, kagamanan man ang Yawa kay tao, tungod kay ang Kristo, ang gahom ni Kristo, naa ni Santa Maria. Huwag na kay bawa na. Muna gisugdan ni Kristo pag andam pag-abli sunahuna sa mga tao. Unsa maning babayhana. Nga gitawag og babae, pero bisanong man si Jesus. Kung anang tadyaw, unong katadyaw, sunag tubig, magihimo niya bino. Unsa man ang klasya sa babae. Gibalibaran sa Ginoo, pero gituman yun. And that is eye-opening o pag-ablis na huna sa mga tao. Nga kanang babayhana, dili na usa kay yano nga babae. Mao na babaeng gipili sa Dios Amahan, nga mo dugmok sa o sa bitin, nga mong Yawa. Ug kanang babayhana, mahimo pagdugmok, tungod kay nag-ingon ang anghel, pulong pasamahan. Ave Maria gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu eris in mulieribus. Maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya, ang Ginoong Hesus naa kanimo og bulahan ka sa babae nga tanan. Muna nga katong sulti ni Jesus og babae dili to bugal-bugal, dili to pagpaila ka way tahod si Jesus yang inahan.
apan nag-abli sa kadakong misteryo, mauning babae nga gisgutan sa Genesis 3:15 nga mudugmok sa o sa bitin. Ngano kay Ginoong Hesukristo naa kaniya. Ang gahom ni Kristo naa kaniya. Mo na ito'y katupag sa may pangutana ni Brad George Turipil. Ato sang paminaw sa Brad Rudy. Wala na tayo. Masuk ni sinya sa atong dito. Okay. Yaptan dito sa panahon na. Salamat sa atong mga kaiksunan nga nagtamod yapon sa atong tulumanon. Ya. Doon na sa tayo mga pasalamat. Dako'y mga higala, kuban nga, masa na itong maili, nangutana, Brad, so kaya naman itong imong libro nga Armadura Divina, nga gilangkob ang mga 7 ka libro. Ang katinawan sa pagtuo, hay naman, Volume 1, Volume 2, kaagi sa mga santos, argumento bibliko, taming. Kini atong mga libro na sa Cebu Archdiocesan Book Center. Gatubagas Cathedral, dapit sa tuo, na day building, ang silong na diya ang Cebu Archdiocesan Book Center. Na diya itong libro. Yato sa mga pasalamat sa itong mga kaigsunan nga kanunay nagampo para kanato. Salamatan ni Sterfi o Glito Barino, Brad Solping Algere sa Uyang Kapikas sa San Fernando, nga tabang kayo sa Caritas. Mapabsanon nga tao niya, matinabangon kay Brad Solping Algere, San Fernando. Niya, ato sang mga suod kayo, mga Catholic Faith Defenders, di na ito mahuruting greeting nila. Pero greeting tani, Brad Adam Ampir, na sa kabuutan o mapagsanon kayo mo atong Catholic Faith Defender President sa Cebu Originals. Sila si Brad George Turifil, sila si Brad Jeffrey Kelyusa. Dakan kay sige kaya po mo dito sa Kwandong. Plaza Independencia. Oh. Niya ato sang mga pasalamat, ang mga talisayonan nga pasalamat. Ang Ginoo magapanalangin atong tanan kay sa First District ang usa ka mapabsanon mo kugihon kay babae nga giyangan mo si Ria Aquino Asnar. Niya ang iyang bana mo si Mayor Samsam Gulyas. Niya ang Vice Mayor Choi Fernandez Asnar. Ang atong Pangulo o hugpong sa mga councilors, sila Digol Gulyas, Maning Cabriana, Rodi Cabigas, Danny Caballero, Fi Ilaya, Ferdi Rabaya, Gail Restauro, o si Tony Rocky Bas, si Lito Bacaltos, Fi Ilanan, mga mapasalamaton kayo ang mga telesenon sa ilang pagpangalagan sa hugpong sa ingon nato, mga kaigsunan nato nga nangalagan. Kaya, yaptan tas panahon, salamat kay ta sa inyong pagkuyog kanamo ning atong tulumanon katinaawan sa pagtuo. Pasalamat sa tani Brad Dodong Limsua, nga atong presidente sa Cebu Catholic Television Network. Atong programa mulagpas na sa uban nga nasod. Kaya salamat, tagbo ta po ni atong tulumanon katinaawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network. Ang Diyos magapanalangin ka na.